Hindi po ang ating laman ang nakikitunggali kung hindi po ang ating, kundi ito po ay spiritual. So, ang topic po natin under spiritual warfare, lesson 5 ngayong umaga ay patungkol po sa how to demolish strongholds. O paano natin gigibain ang strongholds ng kaaway o yung kuta, pinagtataguan ng kaaway sa buhay natin. Yan. So, good morning, Ateng. Ang main text po natin ay 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. So, dito po sa ating sa salita ng Diyos na ito ay makikita natin na pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo dito kung paano po tayo natin gagapiin ang kaaway. So, bago ang lahat, welcome po sa ating sharing and morning devotion live. So, salamat po sa bawat isa sa patuloy na pakikibahagi sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, Sister Eden. Good morning sa iyo, anak. No? Sa mga nakaraang aralin po natin, natutunan natin ang mga pangunahing sandata. Ayan, yung mga nandito po mga pangunahing sandata ni Satan o ni Satanas. Ito po ay ang pandilin lang, no? Nakita natin kung paano siya nagtatanim ng pagdududa, no? Kung paano niya pinapalitan yung katotohanan ng Diyos ng puro kasinungalingan sa ating isip. At kung paano ang maling pagnanasa ay humahantong sa kasalanan. So, napag-aralan din po natin kung paano nabubuo ang isang stronghold sa isip ng tao. So, kung mayroon pong strongholds, ang isang, ang sasagutin po natin ngayong umaga, mga kapatid, kung mayroon ng stronghold sa ating buhay, paano natin ito gigibain. Okay? So, marami po kasing Kristiyano, mga kapatid, ang tunay na ligtas na. Ngunit hindi pa po lubos na malaya. Nananalangin sila, nagsisimba naman po sila, nagbabasa naman po sila ng Biblia, mga kapatid. Ngunit patuloy pa rin po silang binabagabag ng takot. Binabagabag ng pag-aalala, no? Okay po ba yung ating, mukhang hindi naka-on yung ating, ayan, okay, naka-on siya. Binabagabag po sila ng maraming pag-aalala. Ayan, ano pa po? Ang nakababagabag sa kanila, galit, kapaitan. Sister Manny, good morning. Ay, Brother Manny, good morning po, good morning. Yan. Binabagabag po sila ng maraming galit, kapaitan, guilt, insecurity, o paulit-ulit na kasalanan. So, hindi dahil kulang po ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, hindi po. Kundi dahil may mga strongholds, may mga pinagkukutaan ng kaaway sa kanilang buhay na kailangan pong gibain sa kanilang isipan. Brother Mark Anthony, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Kailangang sirain, kailangang gibain sa isipan ng isang tao. So, may magandang balita po. Ang anumang itinayo ng kaaway na puro kasinungalingan ni Satanas, sa ating isipan, ay kaya pong gibain ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Hindi po tayo iniwan ni Kristo na magiging alipin ng kasalanan o ng maling pag-iisip, mga kapatid. Tinawag niya tayo upang mamuhay ng tunay na kalayaan. Hallelujah. So, basahin po natin yung sinabi ko kanina, 2 Corinthians 10, 3 to 5. Okay, may Bible po kayo dyan. Basahin po natin. I-open natin at tingnan natin. Tingnan po natin dyan sa ating English Bible. Okay, kung mayroong Tagalog, basahin nyo kahit saan, no?
Lagi kong kino-quote sa inyo ito sa ating spiritual warfare. Okay? Sabi niya doon sa King James, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Ayan, okay? So, ang sulat po na ito ay isinulat ni Apostle Paul sa isang iglesia sa Corinto, mga kapatid. So, maraming maling katuruan at maling impluensya ang pumasok sa kanilang isipan that time sa Church of Corinth. Kaya't ipinapaalala ni Paul, mga kapatid, na ang tunay na labanan ng isang Kristiyano, kapatid, ay hindi lamang nakikita sa panlabas na mundo, kundi nagsisimula ito sa loob ng ating isipan, tulad ng aking mga nasabi na nung nakaraan. Okay? Ang salitang strongholds, kapatid, ay tumutukoy sa isang matibay na kuta, taguan, kuta, umuog, na halos imposibleng mapasok ng kaaway. Pero ito po ay pwedeng mangyari, kapatid. So sa espiritual na kahulugan ng strongholds, mga kapatid, ay isang maling paniniwala o maling paraan ng pag-iisip na matagal nang nakatanim sa ating isip. Kaya magiging kontrolado nito ang ating buhay kapag hindi natin ito nagapi. Okay? Nagbigay na ako ng mga example nito nung nakaraan nating pag-aaral. Halimbawa nito, mga kapatid, yung mga kasinungalingan na ni-insert ng kaaway sa ating isip. Tinatanim niya sa isipan natin na hindi ako kayang patawarin ng Diyos, no? Lagi akong talunan, yung mga ganong pag-iisip. Pero ang sabi ni Paul, mga kapatid, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Hallelujah. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ang Diyos na gibain kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa katibay ang strongholds na ito. Glory to His name. So, ang main principle na makikita natin dito, na may bibigay ng aral na ito sa atin. Ang strongholds are demolished by God's truth through the power of the Holy Spirit as we obey Jesus Christ. Hallelujah. Ibig sabihin, ang strongholds ay nagigiba sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu habang tayo ay sumusunod kay Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay. So, hindi po sa ating sariling lakas. Sorry po, sinisipon po kasi ako ngayon. Hindi po sa ating sariling lakas, positibong thinking lamang, kapatid. Hindi sa sariling disiplina lang natin. Ang kailangan natin ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng Kanyang banal na Espiritu sa buhay natin. Okay, number 1, kapatid. Tingnan natin. Number 1 na kailangan natin para magipa natin ito is identify the strongholds. Kilalanin ang stronghold sa buhay mo. Psalms 139:23-24. Sabi niya doon, kapatid, search me, O God. Diba? Sabi niya doon. Siyasatin mo ako, O Diyos. And know my heart. Alamin mo ang aking puso. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Hallelujah. So, dito pa lang makikita natin, sabi niya doon, identify. Kaya sabi niya, search me, O God. Ang unang hakbang ng paggiba ng stronghold sa buhay natin, kilalanin muna natin ito. Hindi mo maaring gibain ang isang bagay na hindi mo alam. Hindi mo alam na naroon pala siya. Maraming tao, mga kapatid, ang alam nilang may problema sila, ngunit hindi nila alam kung ano ang ugat ng problema. So, halimbawa, may tao po na may problema pala siya.
Hindi niya alam, ano? Akala niya ang problema niya ay ang ugali niya. Brother Mark, no? Akala niya yung ugali niya, pero ang ugat pala ng problema ay kapaitan, bitterness. You see? May taong laging natatakot. Akala niya mahina lang ang loob niya, kaya siya ay laging natatakot. Pero ang ugat pala ay matagal na niyang pinaniniwalaan ang kasinungalingan na hindi ako kayang ingatan ng Diyos. May taong mababa ang tingin sa sarili. Akala niya ay normal lang ito, kapatid. Ngunit ang ugat pala ay kasinungalingan na naglalagay doon sa isip niya na wala akong halaga. Hindi po ugali ang unang kailangang baguhin. Ang kailangan unang baguhin mo, kapatid, ay yung ugat. No? Yung ugat ang kailangang alisin. Kapag hindi mo inalis yung ugat, paulit-ulit lang babalik ang problema. Okay? Sister Mema, good morning. Bibigyan ko kayo ng isang illustration. Isipin natin, isipin mo, kapatid, no? Ang isang malaking puno. Yung puno dyan sa tabi ng bahay mo, Brother Anthony. Kapag ang dahon lamang ang lagi mong inaalis, pinuputol, ano ang mangyayari sa punong ito? Tutubo ulit ito, di ba? Tutubo ulit yung mga dahon. Pero kapag hinukay mo yung isang puno hanggang dun sa kaugat-ugatan, aalisin mo ito, saka lamang tuluyang mamamatay ang puno. Hindi sapat na baguhin lamang ang kilos, ang ugali, kailangang baguhin ang pinagmumulan na ito ang pinaniniwalaan mo, kapatid. So ano ang application nito sa buhay natin personally? Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Ang paulit-ulit kong iniisip, ano ba ito? Ano ba ang paulit-ulit na sumisiksik sa aking isipan? Na sinasabi nito tungkol sa aking sarili, ano ba yung paulit-ulit na kinakatakutan mo? Mayroon ba akong paniniwala na hindi naaayon sa salita ng Diyos? Okay? Huwag po tayong matakot na ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano ang mga iyon sa buhay natin. Hindi po tayo sinusuri ng Diyos, hindi niya sinisearch yung puso natin, yung isip natin. Hindi niya tayo sinusuri upang tayo ay haluan ng kung anumang bagay. Sinusuri niya tayo, mga kapatid, upang tayo po ay pagalingin, palayain. Kaya nga si David nanalangin. At ang sabi niya doon, "Search me, O God." Yan din po ang dapat na panalangin ng bawat isa sa atin araw-araw. Siyasatin mo ako, O Diyos. Dahil sa Diyos, wala pong naitatago sa Kanya. Ultimong iniisip natin, pumapasok sa ating puso ay alam niya. Araw-araw niyan. Kaya sabihin mo sa Lord, Panginoon, ipakita mo sa akin kung nasaan ako. Pakita mo sa akin kung ano ang panlilinlang ng kaaway. Ilantad mo ang bawat strongholds o pinagtataguan, pinagkukutaan ng kaaway upang ito ay magiba sa pamamagitan ng mga salita mo na ito ang katotohanan. Okay? So, ano pa po ang susunod? Hindi lang sinasabi niya doon na kailangan natin itong alamin. Okay? Kailangan nating malaman kung ano ang kailangang alisin natin o gibain natin. Hindi lang kailangang i-identify natin ang stronghold sa pamamagitan ng pagsabi natin sa Lord na, "Search me, O God." Siyasatin mo ang aking isip at ang aking puso. Hindi lang natin i-identify. Pangalawa, repent sin. Okay? Repent of sin.
Glory to God. Magsisi at talikuran ang kasalanan. Sister Mirna, good morning sa iyo. Kailangan para magiba natin ang strongholds o kuta ng kaaway sa ating buhay, sa ating kaisipan. Kailangan nating magsisi at talikuran ang ating kasalanan. Okay? So, para ma-demolish natin ito po ang kailangan nating gawin. Acts 3:19. Ano po ang sinasabi niya? Okay, basahin natin. 3:19 ang Acts at saka 1 John 1:9. Dito sa Acts, sabi niya dito, repent ye therefore and be converted that your sin may be blotted out. Okay. Dun sa 1 John 1:9, basahin nyo na lang po yun. Ang sinasabi niya po doon ay, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us or forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Yun po ang sinasabi niya doon. Kung i-confess natin ang ating kasalanan, siya po ang Diyos na maglilinis sa ating mga kasalanan. Matapos po nating makita kung ano po ang dapat nating pagsisihan sa ating sarili, ito po ay ating ihingi ng tawad sa Panginoon. Kapag ang kasalanan po ay paulit-ulit na ginagawa at hindi ikinukumpisal o hinihingi ng tawad sa Diyos, ito po ay unti-unti na nagiging bakas ng pintuan ng impluensya ng kaaway. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng problema ay dahil sa demonyo, kapatid. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, ngunit malinaw sa kasulatan na ang hindi po pinagsisisihan na kasalanan ay nagpapahina sa ating spiritual na buhay at nagbibigay ng pagkakataon sa kaaway na manlinlang at manggulo sa ating buhay, kapatid. So, ang tunay po na pagsisisi, no, ay ganito. Marami pong tao ang nalulungkot dahil nahuli siya, ngunit ang kalungkutan ay hindi pagsisisi. May mga umiiyak dahil bunga ng kanilang kasalanan, ngunit hindi nila gustong talikuran ang kasalanan na kanilang iniiyakan. Ang tunay na pagsisisi, kapatid, ay may tatlong bahagi. Una, aminin mo ang kasalanan mo. Hindi tayo nagdadahilan o nagsisisi sa iba. Inaamin natin sa Diyos ang ating pagkakamali. Yun po ang dapat nating gawin. Aminin mo sa sarili mo. Aminin mo sa harapan ng Diyos. Ikalawa, pagtalikod sa kasalanan. Talikuran mo kung ano yung kasalanan na nagawa mo sa harapan ng Diyos. Hindi lang pinagsisihan mo. Dapat talikuran mo ito. Wag mo nang gagawin. Hindi sapat na sabihin mo na, sorry Lord. Kailangan nating talikuran ang maling gawain. Ikatlo, bumalik ka sa Diyos. Ang pagsisisi ay hindi lamang paglayo sa kasalanan, ito rin ay pagtatama, pagbabalik sa tamang relasyon sa ating Panginoon. Di ba? Kapag ka nagsisi ka, ibalik mo yung relasyon mo na nawala sa Diyos. Pag nagkasala ka, lumalayo tayo sa Panginoon. Kailangan nating ibalik ito sa pamamagitan ng agsubli ka kini Apo Diyos kabsat. Yeah? Okay, isipin natin ang isang bahay na may bukas na pinto. Okay? May bahay na may bukas na pinto. Kahit gaano kaganda ang bahay, kapatid, kung bukas ang pinto, madaling makapasok ang magnanakaw. Ganoon din ang ating buhay. Kapag may kasalanan na ayaw nating bitawan, para tayo nag-iiwas sa bukas na pinto o para tayo nag-iiwan ng bukas na pintuan sa ating bahay.
Ngunit kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at ito ay ating tinalikuran, ibig sabihin, isinasara natin ang pintuan ng ating buhay sa lahat ng uri ng kasalanan at wala nang pwedeng pasukan ang kaaway para magkuta sa ating buhay o sa ating isipan. Hindi na makapaghahari ang kaaway kung hindi ang Diyos na ang naghahari sa buhay natin. Okay? So, magsisi sa ating mga kasalanan. Hallelujah. So, tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang mga kasalanan na nakatago pa sa isip ko, sa buhay ko, na hindi ko pa pinagsisihan sa Diyos? Sana po ay pagsisihan na natin ito at sarhan na natin ang pintuan. Huwag nating iwanang bukas sa buhay natin ang anumang kasalanan para hindi makapasok ang kaaway. Okay, pangatlo kapatid. Replace Satan's lies with God's truth. Palitan ang kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan na salita ng Diyos. Okay? John 8:44. Paborito nyo ito, no? Sabi niya doon, 'di ba? Basahin niyo ano? Kasi wala tayong oras. Sabi niya, basahin niyo na lang po. Sabi niya doon, he is a liar and the father of it. Binasa natin to nung nakaraang pag-aaral natin. Siya ay napakasinungalingan at ama ng kasinungalingan ito. Okay? Sabi naman niya sa John 17:17, basahin niyo po doon, sanctify them through thy truth, and thy word is truth. Okay? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ang katotohanan ang siyang, ang salita mo ang siyang katotohanan. Romans 12:2, and be not confirmed of this world, but ye transform by the renewing of your mind. Hallelujah. So, ito po ang puso ng laban sa strongholds. Bakit? Dahil ang bawat strongholds, mga kapatid, ay nagmumula sa isang kasinungalingan na ilalagay niya sa isip mo at ito naman ang iyong paniniwalaan. Ang bawat strongholds, kapatid, ay nagsisimulang magguho o gumuho, masira kapag ang kasinungalingang iyon ay mapapalitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya sinabi ni Jesus doon sa John 8:44 na si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin, ang pangunahing sandatan niya ay hindi espada o baril. Ang pangunahing sandatan niya ay isang panlilinlang sa isang tao. Kapag naniwala tayo sa kanyang mga kasinungalingan, kapatid, magkakaroon siya ng impluensya sa ating isipan. Dahil ang una niyang target, yung isipan natin. Pupunuin niya ng puro mga kasinungalingan yan. So kapag paulit-ulit ito sa isip natin, pwedeng magkuta ang kaaway. Pwedeng manahan dyan ang kaaway. So, kaya pinag-aaralan natin paano natin ito i-demolish. Paano natin to aalisin. So sabi niya doon, replace Satan's lie with God's truth. Palitan mo ang lahat ng kasinungalingang iyan ni Satanas sa isipan mo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Basta ka, no? Ang salita ng ating Panginoon. Paano tayo pinapalaya ng katotohanan? Hindi sapat na sabihin nating huwag kang matakot. ang tanong, mga kapatid, ano ang sinasabi ng Diyos sa salita niya? Kapag sinabi ng kasinungalingan na hindi ka mahal ng Diyos, ano ang pangsangga mo doon? No? Ano ang sasabihin mo pag sinabi na hindi ka mahal ng Diyos? Sinasabi po ng Biblia, sabihin natin. Kaya dapat wag tayo maging inosente sa mga salita ng Panginoon. Sabi niya sa Romans 5:8, di ba? Sabi niya, yun, dajay ti pangkwam, pang tutup mo ijay. But God commanded His love toward us. Kunana niya,
And that in that, sabi niya, while we were yet sinner, Christ died for us. You see? Tayo ay minahal ng Diyos. Kaya hindi dapat maglaro dun sa isip natin na hindi tayo mahal ng Diyos. Okay? Kapag sinabi ng kaaway sa isip mo, hindi ka mapapatawad o hindi ka na mapapatawad ng Diyos, isang malaking kasinungalingan. Sabihin mo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Kunama, ijay sa une apo Diyos, di ba? Sabihin mo yun sa salita ng ating Panginoon. Okay? Dahil yun ay kasinungalingan. Pero pag ikaw ay nag-confess ng iyong kasalanan, siya ay Diyos na banal na magpapatawad sa kasalanan natin. Kapag sinabi ng kaamay, wala kang pag-asa, hindi po totoo yun. Sabi ng salita ng Panginoon, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope and future. Diba? Basahin niyo yun, Jeremiah 29:11. Paano sasabihin ni Satan na wala kang pag-asa? Inapakaliwanag ng salita ng Panginoon. For I know the plans I have for you. Plans to give you hope and the future. Kaya sinungaling si Satanas. Pag yun ang pumapasok sa isipan mo, sabihin mo, hindi yan ang plano ng Diyos sa akin. May plano siyang napakaganda para sa aking hinaharap at bigyan niya ako ng kapag-asahan. Pag sinabi ng kaaway na hindi ka na magbabago, 2 Corinthians 5:17, i-quote mo yun, basahin niyo yun kapatid, wala na po kasi tayong oras. Ang sinasabi niya po doon, if any man be in Christ, he is a new creator. Siya ay bagong nilalang na. Kung sino man ang na kay Jesus, sabi niya doon, ang sino man tao ang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lahat ng dating pagkatao niya ay wala na. Siya ay bago na. Paano niya sasabihin na hindi tayo magbabago? Hindi ikaw ang magbabago sa sarili mo, kapatid. Never natin kaya yan. But by the grace of God, binago tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, nilinis tayo ng Diyos. Hallelujah. Pinabanal tayo ng Diyos, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil maganda ang ating ugali, pero dahil sa grasya at awa ng Diyos, pwede niya tayong pinatawad. No? Binigyan niya tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya si Satan, liar. No? Nilalagay niya yung lagi sa isip ng tao, kaya may mga taong nadidepress, may mga taong nawawalan ng pag-asa. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, papalitan mo ang mga kasinungalingan ni Satan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ito po ay magigiba sa isip natin. Itong strongholds na ito ng kaaway ay masisira. Sipin natin ang isang madilim na silid. Sa loob ng maraming taon ay puro dilim ang silid na ito. Hindi mo kailangang walisin ang dilim, kapatid. Hindi mo kailangang itulak palabas ang dilim. Ang gawin mo lang, buksan mo lamang ang ilaw. Kapag dumating ang liwanag, kusang mawawala ang dilim. Ganon din po ang katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kapag pinuno natin ang ating isip ng katotohanan, unti-unting mawawala ang kasinungalingan ng kaaway o ni Satanas. Magliliwanag ito gaya ng pagbukas mo ng ilaw diyan sa kwarto na napakadilim. Magliliwanag ang isipan natin through God's Word. Hallelujah. Hallelujah. Paano natin ito may apply sa buhay natin, kapatid? Ugaliin natin, itanong sa ating sarili araw-araw, ang iniisip ko ba na ito ay naaayon sa salita ng Diyos? Kung ang sagot ay hindi, huwag natin itong tanggapin. Palitan natin ang ating iniisip ng mga iniisip ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa halip, harapin natin ang sinasabi ng Biblia ayon sa ating pinangahawakan. Okay? Habang mas napupuno tayo ng salita ng Diyos, mas humihina ang kapangyarihan ni Satanas o ng strongholds ng Satan sa isipan natin. Okay? Pang-apat, hindi lang punuin ang ating mga puso at isipan ng salita ng Panginoon. Take every thought captives.
Bihagin ang bawat kaisipan at pasuriin kay Kristo. Okay? Pwede mong bihagin yan, ang kaisipan mo na iyan. Okay? Kayang-kaya mong pabihag yan sa Diyos. 2 Corinthians 10:5. Sabi niya doon, basahin nyo, no, na lang sa inyong mga Bible kasi wala na tayong time mag-open. Ang sinasabi niya doon, casting down imaginations and everything that exalted itself against the knowledge of God, and bringeth into captivity every thought to the obedience of Christ. Yun yung sinasabi niya doon. Mga kapatid, pagkatapos nating makilala ang strongholds, magsisi sa kasalanan na tinalakay natin kanina, kilalanin ang strongholds, magsisi sa kasalanan, palitan ang kasinungalingan ng katotohanan, pangatlo, pang-apat, mayroon tayong isang mahalagang responsibilidad. Si Brother Kim, good morning. Ano yung responsibilidad na yan, kapatid? Hindi sapat na minsan lang tayo manalo. Kailangan nating bantayan ang ating isip araw-araw. Sinasabi ni Pablo na dapat nating take every thought captives. Hallelujah. Ang salitang captivity, kapatid, ay isang terminong military. Ito ay nangangahulugan, kapatid, na ang isang bihag ilagay siya sa ilalim ng kapangyarihan ng isang hari. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pumapasok sa ating isipan ay dapat nating tanggapin. Okay? Hindi lahat ng iniisip natin ay mula sa Diyos, kapatid. Hindi lahat ng iniisip natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. May mga kaisipan na galing sa laman, sa flesh, at may mga kaisipang bunga ng ating nakaraan, at mayroon ding kaisipan na ginagamit ng kaaway upang tayo ay iligaw, linlangin, kapatid. So ano ang dapat nating gawin? Kapag may pumasok na kaisipan, huwag agad paniniwalaan. Suriin ito sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. Glory to His name. Tanungin natin ang ating sarili. Una, totoo ba ang iniisip ko na ito? Okay? Ikalawa, naaayon ba ito sa salita ng Diyos? Ikatlo, magbibigay ba ito ng kaluwalhatian kay Kristo? Kung ang sagot ay hindi, huwag mo itong hayaang manatili sa iyong isipan, kapatid. Palitan mo agad ito ng katotohanan. Ito ay ang katotohanang nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Okay, bigyan ko kayo ng isang illustration. Isipin natin ng isang gwardiya na nagbabantay sa pintuan ng isang mall. Isang gusali. Hindi niya basta pinapasok ang lahat. Sinusuri muna niya kung sino ang papasok. Hindi lahat pinapapasok sa loob ng gusali. Di po ba? Sinusuri niya muna, chinecheck niya muna ito. Ganyan din dapat ang isip. Huwag nating hayaang nakakapasok ang bawat pag-iisip sa ating mga utak. Tayo ang bantay sa ating isipan, kapatid. Kung ang iniisip natin ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, huwag natin itong patuloyin. Okay? Kapag, paano mo i-apply sa sarili mo? Practical application natin. Kapag dumating ang isipang ito, hindi ako kayang, sabihin natin, kapag dumating ito sa isip natin, kapatid, hindi ako kayang gamitin ng Diyos. Yan na kasi yung nilalagay ni Satan na negative sa isip natin. Hindi ako kayang gamitin ng Diyos. No? Sabihin natin sa Kanya, sa isip mo, idikta mo dyan sa isip mo, Philippians 4:13. Ano ang sinasabi niyo doon? Pag sinabi ng isipan mo na, hindi ko kayang gawin ito. Hindi ko kayang pagamit sa Diyos. I can do all things through Christ which strengthens me. Kung nanay niya, sabi niya doon, kapag dumating ang isipang iyon, yun ang iyong panglaban. Makakaya ko ang lahat dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Hindi ako nag-iisa. Kapag sinabi ng isip mo, mag-isa ka lang, hindi mo kaya yan.
Sabihin mo sa kanya, Hebreo 13:5, ano ang sabi niya doon? I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwanan. O di may pangsangga ka sa mga maling iniisip ng isip mo. Kapag ang isip mo, sinasabi niya sa iyo, talunan na ako, bigo na ako. May dalas yan, sinasabi natin, hindi ko na kaya. Okay? Romans 8:37, anong sabi niya doon? And all these things, we are more than conqueror through Him that love us. Oh, hallelujah. Mga kapatid, huwag hayaan ang kasinungalingan ang maging pinakamalakas na boses sa iyong isip. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang mangibabaw sa ating isipan. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang mangibabaw sa ating isipan. Hallelujah. Praise God. Panghuli, walk daily in the Holy Spirit. Pinaka-importante po na lumakad tayo araw-araw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Galatians 5:16. Ano ang sabi niya doon, kapatid? Basahin niyo na lang pero ang sinasabi niya po doon, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Hallelujah. So, ang paggiba po ng strongholds ay hindi isang mensaheng mangyayara. Hindi lang po ito. Mensahang mangyayari sa buhay natin. Ito ay isang pang-araw-araw na process sa buhay mo, kapatid. Hindi sapat na makinig lamang tayo ng Bible study. Hindi sapat na minsan lang tayo manalangin, kapatid. Ang tagumpay laban sa strongholds ay bunga ng araw-araw na paglakad natin sa Panginoon. May araw-araw na pananalangin, may araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos, may araw-araw na pakikilahok sa mga pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng walk in the Spirit? Ang salitang walk ay nangangahulugan, kapatid, na patuloy na namumuhay. Patuloy na pamumuhay. Okay? Hindi ito minsan sa isang linggo. Hindi lamang ito tuwing linggo o tuwing nagsisimba lang tayo. No? Hindi kapag may problema ka lang. Ito po ay everyday, araw-araw. Kapag lumakad tayo sa Espiritu Santo, siya po ang gagabay sa isip natin. Pakontrol natin ang ating isipan sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Siya po ang gumagabay sa ating isip. Siya ang nagbibigay ng lakas upang tanggihan natin ang tukso. Siya ang nagpapaalala sa atin ng salita ng ating Panginoon. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Binibigyan niya tayo ng kalakasan, ng wisdom and knowledge. Paano tayo makalampas sa lahat ng iyan? Alam nyo, tingnan natin ang isang cellphone na hindi charge ay unti-unting nawawala ang lakas. Di po ba? Nalolobat. Ganito rin ang buhay Kristiyano, kapatid. Kapag hindi tayo nanalangin, kapag hindi tayo nagbasa ng Biblia, kapag tayo ay walang fellowship sa Panginoon, unti-unti tayong nanghihina. Ngunit kapag araw-araw tayo ay nakakonekta bilang Kristiyano sa Diyos, binibigyan niya tayo ng bagong lakas through His Holy Spirit. Pinangako niya sa atin yan. Kaya dapat tayo ay lumakad sa banal na Espiritu. Hindi lang minsan, hindi lang nung tinanggap natin si Kristo, but every day sa buhay natin, kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, magkaroon tayo ng araw-araw na disiplina sa ating sarili. Sanayin mo, kapatid, ang buhay mo na magbasa ng Bible. Manalangin ka, makausapin mo ang Lord. Sumamba ka sa Diyos araw-araw. Good morning, Sister Nessie. Sister Nessie Galvez sa Cordon Isabela. Manalangin tayo araw-araw, magbasa tayo ng Bible araw-araw. Sundin natin. Hindi lang basta magbasa. Hindi lang basta sumamba sa Diyos. Gawin nating lifestyle ito. At pag nagbasa ka,
Gawin mo ito sa sarili mo. Sundin mo ang salita ng Diyos. Mamuhay ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo, kapatid. Hanggang ginagawa natin ito, mapapansin natin, unti-unting mawawala ang kapangyarihan ng strongholds, ng kuta, yung alam mo, yung naninirahan na kapangyarihan ni kuta ng kaaway sa isip natin, unti-unti itong maaalis dahil maliliwanagan yun. Hallelujah sa ating isipan. So, balikan natin yung unang gagawin natin, paano natin magapi ang strongholds o ang kaaway, ang kuta ng kaaway, yung pinagkukutaan, pinamumuhayan, pinamamahayan ng kaaway sa ating isipan. Balikan natin, identify, kilalanin mo. Kaya sabi niya, search me, O God. Okay? Pasiyasat natin sa Diyos para makilala natin ang strongholds. Kilalanin mo sa buhay mo. Ano ba yun? Ano ba ang pinagkukutaan sa isip mo ng kaaway? No? Pag sinasabi ni Satan na hindi ka mahal ng Diyos, kasinungalingan yun. I-identify mo ano bang mga ito. Hindi mo ito magigiba kung hindi mo ito kikilalanin. Pangalawa, repent of sin, magsisi ka, talikuran mo yung kasalanan mo, ibalik mo yung relasyon mo sa Diyos, yung init ng relasyon mo sa Panginoon. Isara mo bawat araw ang ginagamit ni Satanas na pumapasok sa isip mo. Halimbawa, puro negatibo ang isip mo. Sarahan mo yun. Pag nakilala mo iyon sa buhay mo, ay ito pala, mapag-isip pala ako ng negative. Ganito pala, no? Sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang magpatawad. Pero sabi ng salita ng Diyos, kailangan ko magpatawad dahil si Kristo pinatawad ako, okay? So lahat na yun, ihingi natin ang pagsisisi sa Panginoon. Yun yung pangalawa nating tinalakay. Isara natin ang bawat pintuan na ginagamit ni Satan sa buhay natin. Pangatlo, replace Satan's lies with God's truth. Palitan ang kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ang katotohanan ang gumigiba sa kasinungalingan ng kaaway. Okay? Pang-apat, take every thought captives. Bihagin ang bawat kaisipan at papurihan ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, bantayan mo ang bawat iniisip mo. Tama ba ito? Kung hindi tama, hindi lahat ng iniisip, papapasukin mo sa isip mo. Dapat i-reject mo. Marunong kang magbantay sa iniisip mo. Okay? Panglima na tinalakay natin, walk daily in the Holy Spirit. Lumakad tayo araw-araw sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang tagumpay ay hindi nakukuha ng minsanan. Ito ay araw-araw na pamumuhay kasama si Kristo. At kapag ang lahat ng ito ay ginawa mo, kapatid, hindi magtatagumpay ang kaaway sa buhay mo. Magliliwanag, tulad yung illustration na ginamit natin kanina. Sa isang kwarto, kapag hindi mo itataboy yung dilim, hindi mo kayang itaboy ang dilim dyan sa madilim na kwarto, ang gagawin mo lang, on the light, di ba? Switch mo yung light, magliliwanag ito. Ganon din po sa buhay natin. Ano mang dilim sa buhay natin, kapag binasa natin, pinapasok natin ang salita ng Diyos, magliliwanag ang ating buhay. Ang lahat ng dilim ay maliliwanagan. Ganon din po sa buhay natin. Mga kapatid, maari ang ilan sa atin ay marami ng taon na may mga stronghold sa buhay nila. Maaring ito ay takot. Maaring ito ay kapaitan o bitterness sa puso. Pag-aalala, pagdududa, okay? Paulit-ulit na kasalanan. Ngunit tandaan natin ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, kapatid. 2 Corinthians 10:4. Sabi niya doon, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Sinabi niya, kapatid, na ang kanyang kapangyarihan ay sapat upang gibain ang mga ito. Hindi mo kapangyarihan, hindi dahil magaling ka sa salita ng Diyos, kung hindi dahil sa kapangyarihan niya. Kapangyarihan ni Kristo na namumuhay sa puso mo,
Ang Espiritu Santo na nandiyan, na iniwan niya sa iyo, pinangako niya sa iyo, naninirahan sa iyo. So hindi mahalaga kung gaano katagal ang iyong pakikibaka sa buhay na ito. Mas mahalaga na ang Diyos na iyong pinaglilingkurang kapatid ay hindi na, ay mas makapangyarihan kaysa anumang strongholds ng kaaway sa buhay natin. Kay Kristo may kapatawaran, kay Kristo may pagbabago, kay Kristo may tunay na kalayaan. Kaya dapat manatili tayo sa pakikipagrelasyon natin kay Kristo. Hallelujah. Huwag tayong mawawala dito. Glory to God. Glory to God. Kung nararamdaman natin na may mga strongholds pa sa buhay natin, huwag natin itong itago. Lumapit ka kay Jesus, sabihin mo sa Kanya, kapatid, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking isip, ang aking puso, ang aking buong buhay. Gibain mo ang bawat strongholds na itinayo ng kasinungalingan ng kaaway. Palitan mo ito ng iyong kalooban. Palitan mo ito ng iyong katotohanan. Tulungan mo akong lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Nais ko kayong ipag-pray, mga kapatid. Hallelujah. Sa umagang ito, tayo po ay taos-pusong manalangin sa Panginoon. Nais ko po kayong ipanalangin, kapatid. Aming Amang nasa langit, maraming salamat sa iyong salita na makapangyarihan. Gumigiba ng bawat strongholds. Salamat dahil sa pamamagitan ni Jesucristo ay may tagumpay kami laban sa kasalanan, sa takot at sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Hallelujah. Tulungan mo kaming kilalanin ang bawat maling paniniwala. Magsisi sa aming mga kasalanan. Yakapin ang iyong katotohanan. Bihagin ang bawat kaisipan at lumakad araw-araw sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay namin, Panginoon. Naway maranasan namin ang tunay na kalayaan na tanging si Jesucristo lamang ang makapagbibigay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Dahil tunay nga na makapangyarihan ka. Alam mo kung ano, God, ang nasa puso namin. Wala pong maitatago sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, sa oras na kami po ay nanghingi ng kapatawaran sa iyo, kami po ay pinapatawad mo. Panginoon, tulungan mo kaming makilala ang mga strongholds na ito. Ma-identify ito sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upang kami po ay makalaya sa lahat ng ito, O Diyos. Makilala kung meron man kaming mga kapaitan, Panginoon, kung meron man po kaming pag-aalala, pagdududa, paulit-ulit ng kasalanan, ito po ay hindi galing sa iyo, Ama. Ito po ay pinagkukutaan, pinaninirahanan ng kaaway sa buhay namin. Kaya, Amang Diyos, hallelujah, tulungan mo po kami. Upang ma-identify namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay, makilala po namin ito. Hindi po ito magigiba kung hindi po namin ito i-identify sa buhay namin na ito po ay pinagkukutaan ng kaaway, na kailangan naming sirain. At Panginoong Diyos, hallelujah, ngayong umaga nga po, hinihingi namin ang tawad ang lahat ng ito. At amin pong isinasara ang bawat pintuan na ginagamit ng kaaway sa buhay namin, ang maling mga kaisipan na paulit-ulit na sumisira sa aming isip. Papalitan po namin ito ng mga katotohanan mula sa mga salita mo. Sabi mo nga po, Lord God, i-replace namin ang lahat ng lies ng kaaway sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Kaya Amang Banal, Lord God, hallelujah, ang katotohanan ito ay gigiba sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Dahil ang sabi mo, God, if you know the truth, and the truth shall set you free. Kaya Amang Banal, salamat dahil kami ay pwedeng palayain ng mga salita mo sa lahat ng mga lies ng kaaway. And then sabi mo nga doon, O God, bihagin namin ang bawat kaisipan at ipasuri namin ito sa iyo, O Panginoon. Bantayan namin ang bawat iniisip namin araw-araw. Ito ba ay kalooban mo o ito ba ay hindi? Upang ang bawat hindi ay pwede naming alisin.
Ang bawat hindi pwedeng ipasok sa naming isipan ay hindi namin kailangang tanggapin dahil ito ay puro lies ng kaaway. In the name of Jesus. Hallelujah. Tulungan mo kaming magbantay sa aming isip, sa lahat ng aming mga iniisip, Panginoon. Ano ba ang mga pumapasok sa mga ito? And Lord God, tulungan mo din kami upang kami po ay makalakad, Panginoon. Hallelujah, araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mo sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Upang hindi po ang flesh namin ang manaig, hindi po ang aming laman, hindi po ang lies ng kaaway. Ang tagumpay po ay hindi namin makakamit. Tunay nga po, Panginoon, ng minsanan na ito sa aming mga buhay. Ngunit kung kami po ay araw-araw, Lord God, na mamumuhay kasama mo, Panginoon, hallelujah, naniniwala kami ng banal na Espiritu mo ay nananahan sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Kaya Amang Banal, kung ikaw, Panginoon, ay lalakad kami sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu mo, wala pong imposible sa iyo. Dahil ang Espiritu mo ay siyang nagtuturo, ang Espiritu mo ay karunungan, ang Espiritu mo, Lord God, ay nagliliwanag sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang bawat kapatiran na nakasama namin sa live sa umagang ito. Lord, i-bless mo po sila. Nasaan man sila, Ama, Panginoong Banal. Hallelujah. Nasa malayo man, pero salamat sa pamamagitan ng online na ito, God, upang kami po ay makapagsama-sama. Lord, hipuin mo po ang bawat puso nila, Ama. Hipuin mo po ang bawat buhay nila, O God. Hallelujah, upang maintindihan namin ang mga salitang aming napag-aralan ngayong umaga. Patuloy ka, Lord God, hallelujah, na gumalaw sa buhay ng bawat kapatiran na ito. Ang mga manunood pa, Panginoon. Naway maging pagpapala ang mga salita mo sa marami. Hallelujah. Pagpalain mo po kaming lahat sa araw na ito. Thank you, Lord. We give you all the praise. We give you all the praise. Thank you, Lord Jesus.